Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po tayo. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon tayo nagtitipon sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay binibigyan ni Jesus ng halimbawa ng pakumbaba, pagtanggap at pagtawag sa ating Ama, gayon din ang pag-asa at pagkalinga na nagmumula sa Diyos. Kaya naman sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga labi ni Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mapuri sa Diyos sa kalikasan. Sa
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinahon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong aso. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pantigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng mga bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagsasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at libos ng habag. Banay at magaling, ang pag-ibig niya hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatabi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat ng nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalik ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagubiling. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos,
na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na higit ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo nang namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsinayugo tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat itinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng isang bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at iyaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinganin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamato, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Parang tuloy pa po kayo Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, kuhay na ang Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Meron po akong isang parokya na napasay, no? At meron po isang server dito na lumapit sa akin. Sabi niya, "Father," sabi ko sa kanya, "Hindi pa po ako pari." "Okay na rin yun, Father, magiging pari ka naman." So, sige na nga po, sige na. So, sabi niya, "Father, meron lang po ako sanang gustong ibahagi sa inyo, no, na talagang ikinabibigat ng loob ko," sabi niya gano'n. Nung isang buwan po, wala pang isang buwan, sabi niya, namatay po yung asawa ko. "O bakit hindi po kayo masaya?" Joke lang, hindi ko po sinabi yun, syempre. Namatay po yung asawa ko at hanggang ngayon dinadala ko pa rin po yung bigat ng pagkawala niya. Tapos nung ilang araw lang po nakalipas, yung isa ko pong anak, no, ay nagka-dengue. Hindi ko po alam kung paano gagawin ko ngayon. At kahapon po, sabi niya, kahapon po, nagpa-check up po ako sa kanya, medyo masama na nga po yung pakiramdam ko. At tumataas po yung presyon ko, Father, at saka po yung sugar. So, isip-isip ko, ano pa po, Nay? Ano pa pong meron? No? Nakaka-stress para sa akin, no? Pero bilang seminarista noon, sabi ko, kailangan ko makinig. No? Parang
Yun yung bigat ng dinadala nitong nanay na ito. No? Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. No? At sa kanyang pang-araw-araw na buhay. So, marahil, sabi ko, pero pag nakikita ko siya na nagsiserve po every Sunday, wala man akong mabanaagan o makita na ganong kabigatan loob. No? Sa tuwing nakikita ko po siyang nagdadasal, no? Parang napakapayapa ng kanyang itsura. Pagka nakikita ko po siya nagsiserve, no? na tumutulong sa aming mga pari, sabi ko, parang ang pagkasayahin naman itong taong ito. No? Hindi niya magaling lang itong magtago o magpubli. Marami ngayon sa panahon natin, no, yung nakikipagtaguan, magaling sa taguan ng feelings. Ganyan, no? Pero no, sa natutuwa ako kasi sabi ko, bakit gano'n, no? Nung tumutulong ako sa mga pari noon sa assignment na yun, at nakikita ko siya, parang wala naman siya kaproblema sa buhay. Kaya naman, no, marahil gano'n din yung magiging tanong ninyo kung nakita niyo yung tao na yun. Meron pala siyang dinadala. At paano niya ito na dinadala sa pang-araw-araw na nangyayari sa kanya? Marahil ngayon, no, nagsisimba tayo, meron tayong mga kanya-kanyang mga dalangin at ibinibigay sa Diyos. Ipinapaubaya natin sa Diyos. Marahil iba sa inyo, may problema sa relasyon sa asawa, no? Baka ilang araw na o ilang linggo nang hindi umuwi ang asawa. Kaya nandito ngayon, Panginoon, pauwiin mo naman yung asawa ko. Wala nang pagkain o panggatas ang baby namin. O marahil iba dito sa inyo, no? Dumudulog kasi medyo nahihirapan na sa pagre-review para sa board exam. No? Mga board exam ngayon, eh, no? Marami nga nagpapabless ng lapis. Sabi ko, hindi po lapis ang binibless, ha? Yung tao na mag-e-exam. At saka mamaya umasa lang kayo sa blessing. Hindi po. Kailangan nag-aaral din kayo. Pabless nga kayo ng pabless. No? Nobina kayo ng nobina. Hindi naman kayo nag-aaral. Ay wala din. Walang saysay. No? Yung burden ba ng pag-aaral, no? Marahil iba dito sa inyo ay nagsisimba o may inihiling sa Diyos kasi merong sakit ang inyong anak. No? Marahil yung iba, no? Kagaya ng nanay na ikwento ko kanina, naghihintay ng resulta, no? Ng inyong mga medical laboratories. Panginoon, sana hindi po mataas ang cholesterol ko para makakain pa ako ng lechon. Ito naman yung pinapanalangin natin. No? But sometimes, parang tayo ganyan, no? Lumalapit tayo sa Diyos dahil meron tayong nararamdaman na kabigatan ng loob. Kaya nga, sa ating Ebanghelyo ngayon, napakasarap pakinggan, no? Na sinasabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are tired." No? May naging kanta pa nga yan, di ba? "Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads." No? Bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong mga puso, ang inyong mga kaluluwa. Ay, anong ibig sabihin ng Lord? Pag lumapit kami sa iyo, pag nagsimba kami, tapos na. Ibig ba sabihin nun, exempted na kami sa mga bigat ng buhay? Wala na kami dadanasin na problema? Hindi yata. Ibig bang sabihin nun, tatanggalin ng Diyos yung mga problema mo agad-agad, no? Paglabas mo sa pintuang ito, wala ka ng problema at makakatalon ka at makakasigaw ng thank you, Lord. Hindi. No? Hindi bang sabihin nun, bibigyan ng solusyon agad-agad ng Diyos yung mga problema mo at paglabas mo dito, makatatanggap ka ng tawag, no? Magaling na po yung anak mo. Normal po yung cholesterol mo. No? Hindi. No? Baka nga mas mabigat pa yung darating sa atin. This is not an assurance that each one will have a really, no? Yung magaan na buhay. Pero, anong ibig sabihin nito? Dalawang bagay lang po, no? Una, no? Merong tatanggalin ng Diyos. Pag lumapit tayo sa Diyos, no? Pag tayo naligluhod at humingi ng Kanyang tulong, may tatanggalin ng Diyos. Ano itong tatanggalin niya? Hindi yung problema nyo. Ngunit tatanggalin niya yung yabang o yung kahit natin. O, yan yung unang-unang cause ng kasalanan natin ngayon sa mundo, no? Yung kayabangan. No? Kakala natin, alam na natin lahat. Naalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa ako, no? Sa ospital. Medical po kasi ako noon. Siyempre, sa pamilya, kapag merong mga nagtatrabaho sa ospital, parang lahat ng takbuhan, ikaw. Uy, ako nagtatai po yung ganito, yung pinsan ko. Kuya, anong dapat gamon? Sabi ko, wala ako naging pharmacist. At minsan, sa yaman ko, nagbibigay naman ako. Ay, try mo to, no? Alam ko, ang galing-galing ko na noon.
Kaya naman dumating sa punto, no? Kasi kami po yung mga medtech, di ba? Po kami ng dugo, no? At isa sa mga yabang ko noon, no, kapag mic test, ayaw na akong pag-share, no? Mag-isang yabang ko noon, kapag po may mga mahihirang nakuhanan ng dugo, no? Ay mga babae, mga baby, mga infants, no? O kaya yung mga matatanda ng manipis na yung ugat, tatawarin na po kami agad na isa po ako doon. Kuya, pakikuhanan mo naman to kasi hirap-hirap po na ng dugo. O syempre, ako naman, nilalapit. Nasaan po? Nasaan? Nasaan po? Hanggang sa makaubos na ako ng 10 giring-gilyan. So, yung parang wala nang openness sa mga bagong pwedeng matutunan dahil akala ko noon, ako na yung magaling. No? Yun yung mga bagay na tinatanggal ng Diyos sa bawat isa kapag tayo ay lumalapit. Nakagaya niya sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin si Jesus ay may kababaang loob. No? Nauna nagpapasalamat sa Diyos. Sabi na, ito nga po yung prayer of thanksgiving niya, no? Itong ebanghelyo ngayon. Isipin niyo si Jesus na siyang Diyos ay nagpapasalamat pa rin sa kanyang Ama. Hindi niya nakakalimutang magpakumbaba sa harap ng Ama. No? Ngayon yung binibigay niyang halimbawa sa atin. Dahil pag lumalapit tayo sa Diyos, merong tinatanggal ang Diyos, yung ating kayabangan. Na hindi natin kaya mag-isa. Which brings us to our second point. Ano yung ginagawa ng Diyos pag sinabi niya na pagkakaanin ko ang inyong pinagdadaanan o ang inyong buhay. No? Pangalawa, meron siyang pinagtitibay. May pinagtitibay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tatanggal yung kayabangan, ano naman yung pinagtitibay niya? No? Unang-una siguro pinagtitibay ng Diyos sa atin ay yung ating pangangailangan sa Diyos. Lahat tayo, kailangan natin ang Diyos. The need for the presence and help of God in our lives. Nawala ang yabang, ano ngayon ang matitira? Yung tayo, yung mahinang tayo. At yung mahinang tayo na iyon ay pupunuan ng Diyos who is almighty, who is all-powerful, who is all-loving. Kailangan natin ng Diyos. At ikalawa siguro, pinagtitibay din po sa atin ng Diyos. Tuwing tayo ay lumalapit, sinasamahan at tinutulungan niya tayo. Sinasamahan at tinutulungan tayo ng Diyos. At ikatlo, pinagtitibay na rin yung ating pagkababa ng loob o yung tinatawag nating humility. Kasi wala na nga tayo, alam natin na kailangan natin ng tulong niya. Kaya naman mga kapatid, sa ating misa ngayon, ito yung ipapanalangin natin, no? Nawa sa pamamagitan ng halimbawa na ibinibigay ni Jesus at ang buong buhay ni Jesus ng pagpapakumbaba, tayo din makatanggap nitong biyaya ng pagpapakumbaba, na matanggap sa bawat isa. Hindi natin kaya lahat, hindi natin alam lahat. No? Sabi nga po na isang manunalad, no? Napakahusay na pagkakasabi niya, na ang pinakamalapit daw na distansya upang tayo makalapit sa Diyos ay mula sa ating tuhod hanggang sa sahig. No? Sabi niya sa English, no? The shortest way of man to God is the distance between the floor and a person's mga tuhod. Ibig sabihin ng pagdarasal. Pag tayo ay nanikluhod at lumapit sa Diyos, dala-dala yung mga bigat na dinadala natin o yung mga burdens kung tawagin, no, ay pagkakaanin ito ng Diyos. Hindi niya tatanggalin, hindi niya i-exempt, ngunit ipapaalala niya sa atin. No, kasama niya tayo. Kasama natin ang Diyos. Tinutulungan tayo ng Diyos na buhatin ang mga ito. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin ang Diyos. Magsitayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Panginoon ang lahat.
bilang mag-anak ng Diyos na may sarili-sariling problema, lumulog tayo kay Jesus na bukal ng ating pag-asa at kasiyahan habang nananalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang buong simbahan ay maging bukal ng ginhawa at pangkasigla sa lahat ng naghihirap, may sakit o naaabuso, manalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang Santo Papa, ating obispo, mga pari at lahat ng iba pa pinunong relihiyoso ay magtamo ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang ating mga pinunong pangbayan at iba pang may katungkulan ay magsikap na itaguyod ang kapakanang panglahat at magbulot ng pagkain, tirahan, edukasyon at katarungan sa lahat ng mamamayan, manalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na lahat tayo natitipon para sa Eucharistia ngayon ay makalasap ng ginhawa sa Panginoon at maging kasangkapan tayo ng kanyang mahabaging pagmamahal sa mga nagdurusa, manalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabagin Jesus, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesus, Hari ng habag at kasiyahan, turuan mo kaming maging maamo at mapagkumbabang tulad mo. Tulunan mong tapat kaming tugdi ng aming upang malasap ang kagalakan ng iyong kalinga at tanggapin ang iyong walang hanggang gantimpala sa langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsibubo tayo.
Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinan niya at karagalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming lumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglakap sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuhi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsihod po ang lahat at ating sasabihin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabatang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kararitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mainatid po sana namin ang mabuting balita. Tulungan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag mo sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. So, magkakaroon po tayo muli ng second collection para po sa patuloy na pagsasaayos ng ating waterproofing ng buong structure ng ESA Shrine. At yung last week po nating second collection ay umabot po ng 74,000 pesos. So muli po maraming salamat sa inyong pagtugon at patuloy na pagsuporta at pagtulong. Kaya po ngayon dito po yung second collection para po sa the same purpose. Maraming salamat. Magsimpo po ang lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Binuo kayo para sa pagbabasbas. Iligtas nawa kayo ng Diyos sa lahat ng sama at isulong ang lahat ng inyong mabuting gawa. Amen.
Kayo naway gawin niyang kasangkapan ng kanyang pagmamahal at pagpapasigla sa lahat ng mga tatagpo ninyo ngayon. Amen. Patnubayan niya nawa kayo sa landas ng katapatan, kahinahunan at kapayapaan. Amen. At magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.